Kapag sinabi mong culpable violation of the Constitution, ibig sabihin alam niya at sinadya niyang i-violate ang Constitution. Isang example, unprogrammed appropriations. Ayon sa Constitution, dapat nakaspecify kung ano yung appropriations, saan nanggagaling na fund, at ano ang magti-trigger. Pero ano ang ginawa niya? Napaka-general ng appropriations, hindi specific. Labag yan sa Constitution. Hindi sinabi kung saan manggagaling yung fund. Bagkus, ang ginawa nila, ninakaw nila yung fund mula sa PhilHealth at mula sa PDIC. At ganoon din, walang nakalagay na mga trigger. Ibig sabihin, sadyang linabag nila yung Constitution para makapagnakaw, which brings us sa second, graft and corruption. Inamin ni Saldico na yun yung modus operandi nila para makakuha at mag-distribute ng kickback among themselves. 2 billion SOP every month sa Malacanang. 57 billion na dinideliver doon sa fourth part. Maleta, in-identify niya lahat ng tao. Ngayon, ano ang palusot ni BBM? AI daw yung statement ni Zaldi. Kung baga, nasa korte tayo, nagkaaminan na merong malawakang daya, nagkaaminan na kung sino yung mga involved. Kilala natin yung grupo. Zaldi, si Romualdez, si BBM. Ang problema na lang ngayon ay nagtuturoan sila. Kung baga, kung nasa korte tayo, yung credibility na lang ni Zaldi versus yung credibility ni BBM ang issue. Ngayon, sino ang mas paniniwalaan mo? Yung isang tao na detalyado ang kanyang kwento, specific, mukhang nagtutugma lahat ng kwento, o yung isa na ang depensa lamang ay AI? Kapag nas credible si Zaldico, pasok ka agad yung graft and corruption bilang maliwanag na ground doon sa impeachment, tanggal ka agad si BBM. Convicted ka agad siya on the ground of graft and corruption. Yung una na final nung Monday, napakahina, napakaikli. Merong mga general allegations, pero nasan yung proof? Nasan yung mga attachment? Alam natin, ang bawat abogado, kahit napakaganda ng allegation mo, pero ang pangit naman ng substantiation mo, matatalo ka. Kung gusto mong matalo, ganun ang gagawin mo. And yun talaga ang plano nila. Ngayon, dumating yung mga substantive na mga impeachment complaint. Katulad ng impeachment complaint namin. Kami yung pinakabigatin na grupo na gumawa ng impeachment complaint. Kasama natin si Manuel Luna na attorney. Successful impeachment yung ginawa niya sa COMELEC Commissioner Bautista before. Nandyan si Mike Defensor, siya yung endorser ng impeachment ni ERAP. Nandyan si Chavit, dahil siya yung instrumental ng pagkatanggal kay ERAP noon. At nandyan din si Ferdinand Topacio, #1 political lawyer sa Philippines. Ilang araw namin pinaghirapan to. Mali-maleta ang aming impeachment complaint. Napakalinis, napaka-comprehensive, napakabigat dahil minake sure namin na mako-convict talaga sa lahat ng counts and charges si BBM para matanggal siya sa pwesto. Tapos anong gagawin nila? Ayaw nilang tanggapin? Meron ba silang kinakatakot? Hindi na nila tinanggap yung Makabayan, hindi na rin nila tinanggap yung sa grupo namin. Ang gagawin nila, first thing sa Monday, mamadaliin nila, i-refer ka agad nila sa Committee on Justice para yung mga susunod na complaint for impeachment hindi na tatanggapin. Tandaan natin, sabi ng Supreme Court, merong sinasabi sa ating konstitusyon na once na-file na yung impeachment at nag-take action na yung Congress, ay hindi na pwede within 1 year na mag-file ng susunod na impeachment complaint. Ngayon, mag-i-start lamang yung bar kapag refer na sa Committee on Justice on Monday yung impeachment complaint. Kaya after Monday, barred na tayo from filing impeachment complaint kapag refer na nila yon sa Committee on Justice. Kaya dapat may file natin to before Monday! Ngayon, kung nakalusot lang yung unang impeachment lang, yung walang kwentang impeachment, hindi talaga under yung impeachment laban kay BBM. Dismiss ka agad yun. Kahit yung impeachment complaint lang namin, ang i-refer ninyo sa Committee on Justice, ipepresenta namin yung mga pinakamagagaling ng mga abogado at napakagandang witness si Saldico. Bakit kaduda-duda ang unang impeachment po na ipinail? Although nag-allege siya, pero nasan yung mga ebidensya mo? Nasan yung mga dokumento mo? Nasan yung mga USB attachment mo ng mga video, ng mga statements? Nasaan yung mga proof? Kapag ikaw ang abogado, alam natin na ang alegasyon na hindi sapat. Kahit maglagay ka dyan, pero ang hina mo naman mag-discuss, ang hina mo naman mag-argue, ang hina mo naman magpresenta ng ebidensya, sinasadya mo talagang matalo yung kaso. Kaya mahalaga na makakuha ka ng magaling na abogado every time na nagtatrial ka. Dahil baka matalo ka kapag mahina yung presentasyon mo ng iyong kaso. Hindi sapat na nag-submit siya ng complaint, na nag-allege siya ng mga grounds, pero dapat maayos ang presentasyon at mataas yung kalidad ng kanyang ebidensya. Hindi tayo makakaasa na mataas yung kalidad ng ebidensya kung 15 pages lamang yung complaint. At saka yung abogado na nag-file po ay parang connected kay First Lady Lisa Marcos. So nakakatawa talaga, parang drama ito. Nakakatawa, parang drama. Hindi natin alam kung comedy o drama ito. Pero nakakainis.
Nevertheless, affiliated sa kanila yung abogado, ang pangit, bulok talaga. Nakita namin yung complaint, walang kwenta. Iniinsulto ba tayo ng tao na ito? Iniinsulto ba ang taong bayan? Ganito ang gusto nilang kalidad? Ito ang gusto nilang paandarin para itry ang ating presidente. Alam nating lahat na malawakan ang nangyaring pagnanakaw. Alam natin na sila ang gumawa ng pagnanakaw. Panahon na para i-bring sila to account. At ang tanging paraan lamang yan ay magkaroon ng isang competent team na mag-submit at mag-prosecute ng isang maayos na impeachment complaint. Attorney, numbers game ang impeachment complaints, ang impeachment, no? Numbers game. Pero evidence-based din naman. So ano ang nakikita niyo po? Posible bang nag-iisip na rin ngayon ang mga congressmen? Yes, more than a numbers game, it's a people's game. Ang buong Pilipinas ngayon ay naniniwala na sila ang may kasalanan. Meron ng ebidensya. Ang kulang na lamang ay gawin natin yung formal na proseso para tanggalin natin ang ulo ng korupsyon na ito.